yung tinatawag na Mm. coronary artery disease. So parang in Tagalog, sakit sa Sakit puso. sa puso. Oo. Yan po yan. Number 1, Oo. ang ischemic heart disease. Habang number 2 mga kasama, ang neoplasm. Ito naman parang mga tumor-tumor. Yes. Oo, ayan. Pangatlo ang cerebrovascular Disease. disease. Oo, ano naman kaya yon? Number 4. Pneumonia. Hindi. Yung Sakit sa sa utak naman yung Oo. isa. Number 3 yon, yung Yung number 4 naman ay pneumonia sa baga. baga. Tapos number 5. Diabetes. Ayan, para ho ipaliwanag ho sa atin itong mga karamdamang ito, particular po yung number 1 at yung causes po niyan, makakausap po natin sa linya o sa ating live po nating mapapanood din sa ating live streaming si Dr. Paulo Joel Nocom. Siya po ay miyembro ng Philippine Heart Association Council on Coronary Artery Disease at Medical Specialist 3 sa Jose Reyes Memorial Medical Center dyan po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa pagpayag po, pagpapaunlak sa ating programa. Dr. Paulo, si Xander po ito at si Angel. Good morning po, Doc. Hello. Good morning, Sir Sander, Ma'am Angel. Opa. At magandang umaga din po sa lahat ng inyong taga-subaybay, taga-pakinig. Opo, Doc, paano ho ba kayo tinatawag ng inyong mga pasyente? Dr. Paulo po ba o Joel? Ano lang ho, Doc Pao lang. Doc Pao. mabilis. Ayan. Happy naman po ako na gano'n. Opo. Happy din sila. Opo. Opo, Doc Pao, bakit po ba nananatili na nangungunang sanhi ng pagkamatay ng Pilipino ang ischemic heart disease? So, maganda po yan na naungkat na naman uli. Taon-taon, ito po ang nangunguna pa rin. Kahit marami naman pong lunas, marami naman ng gamot, no? Marami hong paraan para mapaganda natin ang kalusugan. Pero paulit-ulit na nangunguna pa rin ho na nagiging dahilan ng kamatayan sa isang Pilipino. Ischemic heart disease, yan po yung pagkakaroon po ng baradong ugat sa puso. No? Yung tawag natin coronary artery disease, tama yan, Ma'am Angel, na kapag napabayaan, magiging dahilan para magkaroon po ng atake sa puso. No? So bakit ito nangunguna para sa Pilipino? Puna-puna ho natin dito yung ating lifestyle. Halimbawa, yung pagkain ho ng labis sa matataba, no? Labis sa matatamis, bukod pa ho doon yung paninigarilyo. No? Isa ho yan sa pangunahing dahilan ng pagbabara ng ugat sa puso. Kawalan din ho ng exercise, isa pa hong problema. Mapansin ho natin, halos lahat nakababad na lang sa cellphone, Correct. sa laptop, or sa iPad nila. Dati telebabad ngayon Opo. cellphone babad. No? Mhm. So, for lifestyle behavior, ito po yung kahinatnan. Nagkakaroon po ng mga pagbabara sa ugat. At ito, hindi po ito nag-uumpisa ng 40, 50 years old. Hindi po yun. Yun na po yung katapusan. Pero nag-uumpisa po ito, kabataan pa lang ho. No? Teenager pa lang ho. Minsan mas bata pa ho. Pero nung ebidensya ho niya, no? Tinitignan yung mga nakakabata, tinitignan ho yung ugat. Nagkakaroon na po ng paunang markahin ng mga tinatawag na fatty streak. So umpisa po ho yun ng pagbabara sa ugat o pagtitigas sa ugat, no? Kahit kabataan pa lamang. So mga pangunahing dahilan ulit, yung lifestyle, kinakain, yung bisyo, yung kawalan na exercise, no? Meron po mga ibang karamdaman, halimbawa ang diabetes, isa din ho yan sa nakikilalang pangunahing dahilan para ho magkaroon din po ng tinatawag na coronary artery disease at magiging dahilan na ischemic heart disease natin. Sir Opo. Sander, Major. Opo. Doc, ito po ba, namamana po ba ito o talagang lifestyle lamang? Okay, majority po ay lifestyle. Pero meron pong mga bilang, meron pong mga populasyon na meron pong mga namamanang kondisyones. No? Pira po yun, yung tinatawag na familial hypercholesterolemia. Sila ho yung wala naman nung ginawang mali, pero nananatiling mataas, sobrang taas, labis-labis na mataas sa cholesterol. Ito po usually genetically po inherited. Usually po nadedetect ko yan kapag may history na meron pong maagang napinsala, no? Kamag-anak, nanay, tatay, kapatid na nagkaroon po ng atake sa puso, na stroke po o nangamatay po na maaga. Yun po yung tinuturong dahilan. So usually iniimbestigahan po namin yon at maring humbigyan ng lunas na mas maaga.
Opo. Doc Pao, nabanggit niyo ho kanina dun sa inyong paunang mga pananalita na kahit preventable, may mga namamatay pa rin. So, at Correct. nabanggit niyo rin po na hindi po ito nagsisimula ng 40 years old and older, kahit po sa bata. Ano ho yung mga pamamaraan para ma-detect natin? Okay. Kadalasan, unfortunately, tulog lang siya. Ibig sabihin, wala hong nararamdaman. No? Until mga 30s, 40s, ito na nag-uumpisa, may konting bigat ng dibdib, bakit ng LRT, parang nabigat yung dibdib. Magumawak, parang gumaganito sila. No? Nagpahinga, nawawala. Yan o yung isang mga medyo senyales na, teka muna, para may problema to. Tumakbo, nagalit, sumobrang tuwa, no? Bumibigat po yung dibdib. No? Tapos kapag nagpahinga, nawawala. Hindi po yung isang ganon na biglang masakit tapos biglang nawala. Hindi po. Usually, para po siya nakadagan, pabigat, no? Minsan may kakibat ng hirap ng paghinga, no? Tapos, pag nagpahinga, mga ilang minuto nawawala. No? Tapos, yun po yung usually na dahilan ng mga sintomas nila. Ngayon, paano ho natin na-detect? Siyempre, una, kung may nararamdaman ganon, wala pong masama magpakonsulta sa manggagamot. Meron no kasi kaming paraan para ma-detect, no? Basic ECG po, no? Which is available po yan sa mga yakap center ho PhilHealth. ng PhilHealth, no? Libre na po, kung yung nagkakamali, libre po yung examination na yon sa mga unang magpapakonsulta. Ngayon, halimbawa, wala naman ho kaagad nakita, meron po kami mga ibang mga eksaminasyon para ho madetermina. Kasi pag in-ECG, nakahiga lamang eh. Ang pagbigat, pag makit na LRT, no, tumakbo na matulin, nagmamadali, pasakay ng bus, no, dun po yung bigat. Siyempre, resting ECG, nakahiga, hindi naman kagad makuha doon. Pero no tayo mga iba pa hong testing. Yan ho, magdedepende ho yan doon sa makakausap na manggagamot. Meron tayong mga paraan para palitawin yung nakatagong ganitong klaseng karamdaman. So ano po yun, patatakbuhin po? Tapos saka, pag Correct. hinihingal ka na, Yun na saka yun. susukatin. Well, nung araw, yung aming isang guro na manggagamot, si Dr. Ramon Albarquez, ah, siya ho yung nakatuklas ng ganong prinsipyo. Pilipino ho siya, no? Oh, Sa PGH po siya, tsaka sa Philippine Heart Center. Siya ho yung nagbigay ng konsepto na yon at siya po yung nag-imbento ng paraan para ma-examine. Kasi nung araw, patatakbuhin ka, hingal na hingal, tsaka kapapa-ECG. No? Yun know, yung inimbento niya, kinakabito habang tumatakbo. Dire-diretso po yung pag-record. Pilipino po yung nakadiscover. Oh. Galing. No? Kumbaga ito yung step Ah, test. Tama ho ba? Yung parang step test ba yung tawag doon? Ang tawag ko natin doon ay treadmill stress testing. So yun po yung yung binigay niya ho na ambag na napakalaki para sa buong mundo. Hindi lang ho sa atin, no? Kaya lang syempre kung na nagkakamali sa Amerika po yung Cornell University yata, tinulungan ho siya na ayusin po yung mga instrumento. Pero siya po yung nagbigay ng prinsipyo na yun. May kita po yun pero that was 1950s to 1960s nakapublish po yun. No? Pilipino pala ang nag-imbento. Galing. Opo, siya po yung nakatuklas ng paraan na yon. At marami ho natulungan. Siyempre may mga mas makabago na ho mga paraan para ma-examine pero yun ho yung isa sa pinaka-basic test natin. No? Dr. Pao, early signs po ba ng coronary artery disease, yung palaging mataas po ang BP kahit na ikaw ay wala namang ginagawa? Bawa pagkagising mo pa lang, mataas agad ang BP mo. Okay. That's a good question po, Ma'am Angel. Ang issue natin, pinakamarami pa rin hong, one of the most common risk factor po para magkaroon ng coronary artery disease o ischemic heart disease, no? Ay yung pagkakaroon po ng alta presyon o yung high blood. So, not necessarily na tumaas yung presyon na maging dahil yun yung senyales ng barado ugat. But more of yung alta presyon, yan po yung isang kondisyones na maaaring magpataas palalo ng tsansa na magkaroon ng coronary artery disease. Pero yung pagtaas po ng presyon, per se, hindi po siya yung senyales na meron. Pero isa po siyang risk factor.
Kaya ho yung mga may Mm. antipresyon yung nating mga tagapakinig, ah, kahit wala po kayo nararamdaman, na-discover na po yan, ginagamot po kayo dyan, pakiusap po, tuloy-tuloy po ang check-up, tuloy-tuloy po ang pag-inom ng gamot kahit wala kayong nararamdaman. No? Kasi silent killer po yan. Kaya lang yung iba, pabaliwala sa kanila. Correct. Pagmulat Lalo pag nila, okay na, walang yan, nararamdaman. pag nakita nila, dati 150, 100 ang dugo. Sumunod na presyon nila, 110, 70 na lang. Gumaling na ako. Titigil ko ng gamot. Wala akong nararamdaman. Lo and Mm. behold, Mm. pag tinigil ng gamot, masisipa pa yan. At yung komplikasyon, samot-sari, no? Halimbawa, panlalabo ng paningin, pagkabulag, stroke, sakit sa bato, no? Isang araw pagmulat nila, ang kaharap nila ay may hawak ng manok, no? Kung Opo. naniniwala sila doon, no? Oo, si San Mhm. May gawa Pedro. na kagad yung kausap nila. Kung naniniwala sila doon. Oo po, kumbaga hindi, maganda nga sir kung ang makakaharap nila ay yung may hawak ng manok. Paano Eh, kung paano yung isa? Yung may hawak ng tinidor, may karet. Dito, oo nga. Hindi, Doc Pao, paano naman kung yung mataas po yung blood sugar? Diabetes, ganun. Yes, another important risk factor, no? Yung mga diabetiko. In fact, higit sa normal ang tsansa na magkaroon po ng parado ugat sa puso ang isang individual na may diabetes. Kaya marami sinasabi, wala naman ako nararamdaman eh. So, inom na lang ako ng ganitong dahon ng bayabas, pinukulo ang dahon ng palaya. Mm-mm. Yan po ay mga parang halamang gamot Gamot. daw Mm-mm. o yung paniniwala. Pero meron po tayong mga base sa siyensya na mga gamot, no? Para kontrolin. Ulitin natin base sa siyensya na gamot para kontrolin. Ibig sabihin, hindi gumagaling. Kinokontrol natin ang diabetes. Nabababa natin ang supan. Sampu din ho niyan ng alta presyon. Hindi po siya gumagaling sa higit sa 90% ng mga merong high blood. Yan po ay kinokontrol natin. Sapagkat pag hindi natin kinontrol, tayo ang kokontrolin ng alta presyon, ng diabetes. No? Paano kokontrolin? Sige, na-disgrasya yung pa, kokontrolin kita, pupunta ka ospital. Diba? Oo. Nakontrol tayo ng sakit. Mm-mm. Balik na rin. Mm-mm. Kontrolin natin yung ating mga karamdaman. So, yung mga diabetiko, kahit wala nararamdaman or yung mga simpleng nararamdaman na labis na pagkauhaw, labis sa pagkagutom, kahit kakain mo lang, gutom ka pa rin. No? Yung labis na pagbangon sa madaling araw, tulog ka na, babangon ka pa, punta ka banyo, Ihi ihi ka ng ng ihi. ihi. No? Isa pa ho dito yung pamamanhid ng mga talampakan, no? Na alam nyo may diabetes kayo, mataas ang sugar ninyo, namamanhid. Tapos ang gagawin, magpapainit ng bote, apakan yung mainit na bote. Maaaring makasama pa yun kasi hindi nyo alam na paso-paso na pala yung paa. Marami na kami na disgrasyang paa dyan. No? Mm-mm. So Mm-mm. mangyari po, yung mga tagapakinig na may ganitong sintomas, wala pong masama. Pwedeng kumonsulta sa Yakap Center, sa health center ninyo, or sa inyong suking manggagamot para magabayan kayo kung paano po kayong imbestigahan at mabibigyan ng karampatan lunas. Dr. Pao, kasi nga ang hirap ng buhay ngayon. Yun ang kadalasan, kadaing po ng ating mga kababayan. Kasi kung ako'y magpapakonsulta, gagastos ako, 'di ba? Especially kung hindi naman mga government. Tapos yung gamot, syempre pag ikaw ay na finding sa Forever talaga na. maintenance medicine na ito, hindi mo pwedeng i-stop. So paano po yung gagawin ng ating mga kababayan na natatakot magpakonsulta dahil sa kinakaharap pong kaakibat na mahal na singil, gamot? So, meron nung programa ngayon, Department of Health, tsaka ang PhilHealth, no? Yung Yakap program po nila, yung Yakap Konsulta. So, kayo po, kinakailangan lang, kung di ako nagkakamali baka may konting errors sa doon sa proseso. Magre-rehistro lang po kayo sa napili niyong Yakap Center na pinakamalapit sa inyong lugar. Ngayon, kapag nakarehistro kayo doon, meron kayong 1 taon na libreng magpakonsulta. No? Wala akong babayaran sa doktor. Libre kong magpakonsulta doon. Meron din po kayong kakibat kung kinakailangan ng maintenance ng gamot. Mabibigyan din po kayo ng tinatawag na gamot. No? Yung parang garantisado mga gamot
na binibigay na hindi po ito galing lang dun sa Yakap Center, no, o yung Yakap Konsulta. Pwede niyong kunin po ito sa butika na wala po kayong ilalabas na pondo. Ah, kung yung gamot po na yon ay kabilang doon sa essential medicine, no? Ibig sabihin yung mga primary medication. Siyempre yung mga gamot na pampaganda hindi po kasama Kasali yun. yun. Yung Mga pampaputi, ganun IV hindi. fluid. Oo, yung mga ganun po, no? Hindi po siya kasama. Yung mga essential, yung mga kinakailangang gamot para mabawasan ang peligro ng komplikasyon, hindi lang po ng alta presyon, hindi lang po ng diabetes, no? Marami po yan, karamdaman sa gout, karamdaman sa bato, karamdaman sa baga, no? Marami po yung mga essential medicine na pinamimigay po. Kung di ako nagkakamali, meron pong worth 20,000, no? Na libreng gamot na makukuha bawat taon ang bawat Pilipino na nakalakip doon sa Yakap Konsulta. Pero kailangan doon tayo sa Yakap Konsulta Center magpapatingin para mabigyan ho kayo ng tamang access. Opo. Ano ho yung mga, kanina nabanggit natin, no, yung mga hindi dapat kainin? Meron ho ba kayo Okay. marerecommend na mga dapat kainin o inumin para ho makaiwas po sa coronary and diseases po? Yes. Sa mga pagkain, yung mga dapat natin kainin, damihan po natin ang fiber. Ano ba yung fiber? Gulay, no? Prutas, no? Damihan po natin yon. Bawasan po natin yung mga piniritong pagkain, yung mga labis sa matataba, mamantika, no? Mga laman loob, mga balat-balat, no? Chicharon, no? Yun ho yung mga Sa iwasan sarap nun, natin. Dok. Masarap, pero alam niyo na masarap pag maalat. Yan na ikasalanan. Sabi ko na to dati, paulit-ulit, ang pagkain ng maalat ay isang kasalanan because salt It's is asin. asin. Ayan, tama. Napakagandang alalahanin nun. Yung mga inumin naman, natangkilikin natin, kung kayo naniniwala sa panahon pa ni Adan at Eva, tubig lang naman, ang haba ng buhay. Nung naimbento ang chok drink, naimbento yung mga, Milk ano ba tea, yun, yung mga pearl drinks, milk Ayan. tea. iced Umikli coffee. ang buhay. Oh, ba't umikli ang buhay? So tangkilikin natin ng tubig, malinis na tubig. Yan po, ligtas tayo dyan. Bawasan natin ang pag-inom ng mga minatamis na inumin. Sasabihin nila, naka-ano naman po ako, naka-diet XX na soft drinks. Sugar-free. Light ganun. Sugar naman po free. ako. Sugar-free, zero, no? Meron pong pag-aaral, nakaraang taon lang po ito nilathala, ang pag-inom po ng mga tinatawag na artificially sweetened drink ay mas mataas ang tsansa magkita na may gawa, no? Kumpara sa hindi umiinom ng mga artificially sweetened drink. Gaano karami ang inumin? 1.5 liters or more, no? Increases the chance of sudden cardiac death, no? Ischemic heart disease, no? Compared to those who don't drink. 1.5 liters, doktor, pinagloloko niyo naman ako, isa't kalahating litro. Inumin, di ko naman kaya inumin, di naman ako umubos ng ganon. 1.5 liters per week. Yun Per po yung week. pinag-usapan doon. So ilang ano lang yan, ilang soft drink in can lang yan, no? Oo. Wala pang 5 yon, no? Lalo na Sabi ngayon, ko, ang init po, Dok. Ang sarap nun, ang lamig. Di ba? medyo malamig. Nagyayulo-yulo pa. Pwede naman yung malamig na tubig. Yun. Opo. May question po dito, Doc, from our texter po. May risk po ba ng sakit sa puso ngayong tag-init? Yes, meron pong risk, no? Halimbawa po, meron na pong kasalukuyang karamdaman sa puso. Sabihin natin ang presyon, sabihin natin meron na siyang ischemic heart disease, may heart failure, isa ho yan sa malapit sa puso po, no? Sa dami kong alaga may heart failure. Ang dehydration po pwede po mag-trigger ng masamang kalusugan, no? So, make sure po na well-hydrated po tayo. Yung ating mga damit maluluwag, no? Yung para yung init ng katawan mabilis po ma-dissipate, no? Magsuot po ng kasuotan na maliliwanag, no? Medyo lighter in color kasi a darker color absorbs more heat and yung heat po na yon maaari po makapinsala, no? Maaari po makabigay ng malubhang karamdaman. Halimbawa po heat stroke, no? Heat exhaustion, at kung may pre-existing comorbidity o may karamdaman na
maaring matrigger yung bigla ang dekompensasyon po noon o yung pagluba na maaari po maging dahilan ng isang malubang sitwasyon. So iwasan po natin yun. Maggamit po ng payong, stay well hydrated kung wala naman nung kailangan gawin sa labas, no? Bukod sa napakamahal ng krudo natin ngayon, Totoo. manatili sa bahay, no? Ligtas po tayo doon. Pwede po tayo lumabas. Siguro mga after 5 o'clock, no? Doon sa mga nagpapaaraw kanina, yung mga nagsasabi yung, paano yung mga nakahubad ng mga matatanda yan. po na nagpapaaraw ng umaga? Well, yung Safe City, initiative naman, no? Usually gabi kasi walang dahilan para nakahubad ng gabi, di ba? Ito, umaga nagpaaraw yung sa likod, hindi naman kailangan magpaaraw na 1 oras. Baka ma-dehydrate po kayo, ma-sunburn na po kayo dyan. No? A good 5 to 10 minutes po of light sun exposure is, I think, healthy naman po. No? Opo. Maraming salamat po, Doc. Ang dami naming natutunan. Correct, Gayon opo. din yung ating mga listeners. Maraming salamat po. God bless po palagi. Doc Pao, thank you. Baka meron ho kayong gustong i-promote o yung kung nagpa-private practice po kayo, saan po Yes. kayo pwedeng makontakt? First of all, of course, maraming salamat po sa inyong programa at nakapagbigay po kami ng munting kaalaman, payo sa inyong mga tagapakinig. No? Ang pinapayo po lagi ng Philippine Heart Association, sundin po yung kodo namin, yung 5 to 100. Ang ibig sabihin ng 5, at least 5 servings po ng prutas, gulay, no? Sa bawat araw na kinakain. No? Ibig sabihin yung sa diet po natin, 5 servings po. No? Paano ba isang serving neto? Saging, that's 1 serving already. No? Kalahating pisngi naman sana, that's 1 serving already. No? So ano ho yun 2? No? Limit lang ho natin ng 2 oras yung paggamit ng gadget o yung panonood ng television kasi the new smoking is actually sitting. No? So ano ho yung 1? Make sure na meron ho tayo at least 1 hour a day na ehersisyo. No? Galaw-galaw. Kung sasakay kayo ng tricycle, mahal na nga ng pamasahe. 2 kanto lang Pari na pupuntahan lang. nyo, 3 kanto, lakarin nyo na po. No? Magpayong lang kayo kasi mainit. No? Ano yung 2 itlog? 2 zero. 0 alcohol and tobacco. No? Kung naninigarilyo pa yung tagapakinig, ang masasabi ko lang sa inyo, see you soon. No? Libre naman kapag inatake sa puso ngayon, kung abot ng buhay. No? Ano pa ho yung isa pang 0? Alcohol beverages. No? Siyempre, aksidente, pagkasunog na atay, heart failure gawa na alcoholism. At yung isa pang 0 natin, 0 sweetened drinks. Dapat. No, yun Opo. yung laging paalala. Sa ako naman po, kung meron pong gustong ikonsulta, gustong personal ako makausap, available po ako sa Manila Central University, dito po sa Caloocan. Sa Jose Reyes din po, available din po ako. At sa Philippine Heart Center. No? Matatagpuan po ako lang na sa Division of Vascular Medicine. Lalo na yung mga merong diferensya doon sa parado ugat sa paa, yun yung ginagabayan, tinutulungan natin. No? Maraming salamat po sa pagpapabigay ng oras para makapagbigay po ng dagdag kaalaman sa mga tagapakinig natin. Opo. Ang galing magpaliwanag ni Doc, no? Magpaliwanag. Kami Opo. nga po ang dapat Opo. magpasalamat sa inyo dahil marami po kaming natutunan. Ganun din po, I'm sure, yung ating mga listeners. Thank you po, so Doc much po, Doc. Pao. Alright, ingat. Maraming salamat po si Dr. Paulo Joel Nocom po, ang ating nakausap, ang ating eksperto po, no, sa mga karamdaman po sa puso. 521